Okay, so I hope you're fine this afternoon. So let's start our session. So, kamusta class Bidal? Meron bang absent? Hello? Afternoon tea, sir. Wala pong absent po today. Sige. Hindi na tayo. So, as preparation dun sa ating mga darating na laboratory exercise or mga laboratory activities, so I prepare short, medyo basic lang naman to. So, hindi pa ganun ka-complicated kumpara doon sa mga darating natin mga lab activities. Okay? So, parang review na rin to doon sa mga last time na ginawa nyo sa activity. Okay? So, alam naman nating lahat na sa microbial physiology or any laboratory activities or any microbiology experiment, may mga importanteng materials and equipment na kailangan. Okay? Especially sa pagpapagrow ng pure culture, subculturing, mga different analysis. At isa na nga dito, isa na sa mga pinakamadalas gagamitin natin is yung inoculating loop. Okay? So, sino sa class ang meron nakapag-invest na ng inoculating loop? Parang ito yung pen ng writers. Okay? Kung microbiologist ka, so ito yung frequent nyong gagamitin. Meron bang nakapag-invest na ng inoculating loop or wire loops sa class? Kindly raise your hands. Okay. So kung wala pang nakapag-invest ng inoculating loop, so I suggest ano na kayo, mag-invest na kayo dito kasi ito yung gagamitin nyo hindi lang ngayon sa mga darating na experiment, pati doon sa mga susunod nating SEMS, specialist, nakatrack kayo ng microbiology. At least sana meron kayong inoculating loop. Okay? So for now, hindi naman kayo required lahat individual. At least sana yung groups nyo na napili, di ba? We have 4 groups. At least sana merong dalawa or tatlo sanang meron na members doon na merong inoculating loop. Okay? So, napansin nyo ba doon sa mga run ng inoculating loop is yung pinaka-tip doon is may bilog. So, hindi lahat ng tip is magkakaparehas ng size, guys. Okay? So, merong 10 UL which is ginagamit yon for transferring ng mga ng bacteria from one culture to new fresh media. Okay? So yung maliit naman is ginagamit kapag mag-isolate ka lang ng bacteria. Okay? So mapapansin nyo may mga sizes yung inoculating loop nyo. 10 UL or 1 UL. So check nyo kung ano yung meron sa inyo. Pero pwede naman gamitin yung isa for transferring of bacteria to another fresh media. Yung isa naman is for isolation. Okay? So aside doon, gagamit rin tayo doon sa mga activities natin ng mga different pipettes. Okay? So sa class, sino nakakaalam kung ano mga different types ng pipettes and also ano yung uses nito? Based doon sa illustration doon sa aking presentation. Yes? Miss Oledan? Sir, hindi ko po pala nababa. Pero yung isa pong alam ko is yung micropipette po. Ginagamit po siya kapag yung ililipat mo po na amount of liquid is super onti po. Like ganun. Okay.
So, to show you kung ano yung mga different micropipettes, so I bring some sets of micropipettes. So, makikita nyo dito yung mga different volume ng micropipettes. Okay? So, ito pa lang yung micropipettes, guys. So, may volume yan. Kita nyo naman. Tama ba? 100 to 1,000. Ito yung biggest volume ng meron ang micropipettes. Okay? Hindi pala. Ito yung, sa standard micropipettes, ito yung pinaka may biggest volume. Please take note, guys, ha? So, after nito, ang sunod dyan is yung ito yung 100 to 1,000, which is yung tips niya is blue tips. Okay? So, nung nag-serial dilution kayo last time, gumamit kayo ng micropipettes? Na-mention nyo, nagkaroon kayo ng activities with Yes, serial sir. dilution? Yes po, sir. So, gumamit kayo nito. Blue Yes tip. po. Okay. So, kung 100 to 1,000, blue tips yung ating gagamitin. Okay? So, make sure, siguro, may mga times na magma-micropipette kayo, ang ginawa nyo, nakaganon yung position, nakaganon, nakabaliktad. So, kung hindi proper yung handling nyo ng micropipettes, baka ang mapipettes nyo is yung katabi nyo. Okay? Matusok nyo sa mata, huwag naman sana. So, dapat laging naka-point down yung inyong micropipettes. Okay? So, for 1,000, from 100 to 1,000 UL, ang kapartner niya is yung blue tips. Okay? So, sa mga cell mold genetics class nyo, babalik uli ito. For sure, especially sa laboratory ng mga yon. Okay? 100 to 1,000 na micropipette, blue tips. So, next dyan is yung 200 at 20 to 200. Okay? Sunod dun sa blue tips, 200, 20 to 200. Sa tingin nyo, anong tips nito? Same ba sa blue tips? Or different color na? Okay? So, syempre, iba na yung volume nito. Iba na rin yung tips na gagamitin natin. Which is yung yellow tips. Okay? So, ang capacity nito is nasa 200, 20 to 200. Okay? So, kung ang kanina, ang capacity ng blue tips is 100 to 1,000, dito naman is 20 to 200. Okay? So, yellow tips dito. So, next na natin dyan is 100 at 10 to 100. Okay? So, yung capacity niya is 10 to 100. Okay? So, ang tips niyan is same with dun sa 20 to 200. Yellow tips rin. Okay? Na-note nyo ba? Okay. So, kung magta-transfer kayo ng 100 UL, pwede nyo gamitin to. Pwede rin gamitin naman yung 200. Okay? Pasok pa naman doon sa calibration niya. Okay? So, sumunod doon is 2 to 20. Okay? From 2 UL to 20 UL. So, same with dun sa nauna, sa 10 to 100 at 20 to 100 at 20 to 200, yellow tips rin yung gagamitin dito, guys. Okay? So, kung ang target yung volume na ita-transfer is nasa 15 UL, so pasok sa 20 to 20 UL. Okay? So, every time na magta-transfer kayo, check nyo yung pinaka-nearest volume.
kunwari, kailangan nyo ng 15. So, ang nearest doon is nasa 2 to 20 UL. Okay? Huwag kayo gagamit ng 100 to 1,000 kasi may error na rin kahit microvolume lang yon. Always do sa nearest. Okay? So, last but not the least, yung ating 0.5 to 10 UL. So ito ginagamit sa mga molecular analysis. Ito na yung mga volume for mga DNA, mga electrophoresis. Ito yung gagamitin natin. Okay? So ang tips naman ito na ginagamit is yung white tips. Okay? White tips naman yan. So paggamit, kita ba? So sa paggamit, make sure nyo laging naka-max yung inyong nakaset yung inyong micropipettes. Naka-10. Especially pag i-store. Okay? So pag gagamitin nyo, dyan nyo lang siya i-adjust. So ito yung adjustment knob. So dito nyo siya i-change. So meron namang screen dito, makikita nyo yung pinakang volume na sineset nyo. Okay? Nakikita ba guys? Sorry kung medyo malabo. So later siguro sa mga susunod na activities naman magkakaroon na tayo ng hands-on sa paggamit nito. Okay? So pagkuha, so make sure na pagkukuha na kayo or mag-withdraw na kayo ng volume, naka-press down na to guys. Okay? Then, yung tips nyo, siyempre, naka-pin down na rin doon. Naka-attach na doon sa tip. Pagkuha ng solution, release slowly, punta doon sa isang lagayan na paglalagay nyo ng solution nyo, press down nyo to. Okay? So, basta laging naka-point down. Hindi nakaganon. Hindi nakaganon. Okay? Laging naka-point down. Okay? So, syempre, use na yung tips nyo. This one. So, to eject yon, so, naandito yung ejector knob. Okay? So, press nyo lang, mahuhulog na yan. Okay? So, ulitin natin. Ang 0.5 to 10 UL, anong tips? Anong kulay? White. Okay. Ang 100 to 1,000. Blue po. Blue po. Blue po. Ang 2 to 200. Yellow. Yellow po. 10 to 100. Yellow. Yellow pa rin po. 20 to 200. Yellow po. Yellow po. Okay? So, kung gagamit ako kung magta-transfer ako ng 100 UL na solution, ano ang gagamitin kong tips? Blue tip po. Yellow po pa rin po. Anong micropipette? 10 to 100 UL. Okay. Okay. Clear na ba sa lahat? Ang mga tips? So, ito yung white. Usually color-coded naman to mga to. Yellow. And blue. Kaya. Okay, so don't worry, hindi naman kayo kailangang bumili nito. Ako na yung magpo-provide para sa class. So aside doon sa mga micropipettes, siyempre, limited lang naman yung micropipettes sa PUP. Meron tayo ng ganito. Okay? This one naman yung glass micropipettes. Okay? So siyempre, dahil micro tayo, kailangan natin, kasi yung mga micropipettes is sterile yon. So for this one, hindi siya sterile, right? So dito, kailangan muna natin siyang i-sterile before gamitin doon sa mga analysis natin. So hindi ko naman na kayo papahirapan mag-sterile ng ganito. So
mga tips na yung gagamitin natin. So dito sa paggamit, gumagamit ng, anong tawag dito? Dito yung ginagamit pag may sipon yung baby guys, ha? Operator po. Ano tawag? Operator. Medyo choppy? Pwedeng paulit? Aerator po, sir. No, Aerator po. hindi, aerator. Aerator po. Aspirator po. Aspirator. Okay? So, sa pag-handle ng aspirator, so, syempre, medyo kailangan malantik. Malantik ba ang tamang Tagalog term doon? Sa paghawak nito, guys. So, medyo may landi sa paghawak. So, ganun rin. So, dapat lagi naka-point down. At yung tip nun is ito yung magbablock para hindi na mag-flow yung air. And also, para hindi na mag-continuous yung pag-drop ng solusyon. Okay? So, press nyo na muna kung mag-withdraw. Then, slowly release. Then, pag enough na, tap nyo yung pinaka-top, yung ano niya, cover nyo yung pinaka-top niya. Then, pag magre-release, slowly lang rin. Okay? So, same ng function ng micropipettes. This one naman, glass, made of glass siya, and need nyong kailangan i-autoclave yung buong glass pipettes every time na gagamitin nyo. Okay? So, kung magtitipid kayo sa mga future research nyo, pwede naman kayo gumamit nito. Okay? Kasi pwede nyo naman siyang stereo. So, ano tawag? Aspirator and glass pipette. Okay? So, kung gusto niyo naman rin ng disposable, meron rin namang mga disposable na pipettes. So, this one, yung glass. Yung plastic. Okay? So, available to sa Mercury kung baka kailanganin nyo in the future. So, madali lang naman accessible tong ganitong pipettes, which is yung disposable. So, ang volume nito ay max na ata is 3 ml or 3,000 UL. Okay? So, ano pa ba? So, aside doon, wala. So, aside doon, meron rin tayong mas malaking volume na micropipettes. Okay? So, kung ayaw natin maglipat-lipat, gumamit ng graduated cylinder para kumuha ng solution and kailangan natin sterile yung pagta-transfer. So, pwede tayong gumamit nito, which is 10 ml. Okay? So, ito yon, yung 10 ml na micropipette. So, if we compare dun sa blue tips, which is 1 UL, ito yung tips ng 10 ml. So, dito kung kailangan natin mag-transfer ng malalaking volume ng solution, ito yon, yung 10 ml micropipettes. Okay? So, ano pa ba?
So meron rin naman tayong yung electrically assisted na micropipettes. Okay? Ito yon. So ginagamit to sa mga tissue culture. So hindi na kailangan ng aspirator. So ito na yung magpa-pump in or pump out ng inyong solution. So ito naman yung electrical na micropipettes. Okay? So meron din dito, mapapansin nyo dun sa presentation ko, yung maraming tips, yung medyo flat. Yun naman yung ginagamit kung marami kang solution na different tips, different. So ito naman yung trinats, kunwari, meron kang marami kang 10 UL na gusto mong i-transfer to another container na kailangan 10 UL yung batch na yon. So ito yung gagamitin nyo naman. Yung multi-channel pipette, which is yung flat dito. Sa taas nung ganito. Kita nyo? So kung marami kayong 10 UL, so syempre pwede namang isa-isa na 10 UL. Eh kung maraming 10 UL yon, pwede kayong gumamit ng multi-channel pipettes. Okay? So ang ginagamit dito is katulad rin ng mga yellow, blue, and white tips. Okay? Proceed na tayo. So, kung mapapansin nyo dito, anong movie to? Sino makakapagsabi? Sinong movie geek dito? So, isipin nyo, micropipette ang ginawang syringe. Tama ba? Siyempre, kahit zombie ka na dyan, talagang mapapahiyaw ka. Isipin mo naman, tips ang itusok sa'yo. Okay? So, kita nyo naman yung reactions nung guy or girl ba yon. Imbes na syringe, ang ginamit micropipette. Okay? So maraming mga movies na ganyan. Masabi lang na nasa science o professional sila. Ang gamit naman is hindi akma doon sa kanilang pinoportray. Okay? So aside sa mga micropipettes and inoculating loop, so gagamit rin tayo dito ng mga different sets ng incubators. Yung ginagamit ang incubators para i-provide yung optimum growth environment sa ating mga organism or sa ating mga bacteria. So, mapapansin nyo, we have 3 types of incubator dito. So, yung standard, yung white, yung nasa center is yung shaking incubator, and yung nasa right side, which is yung may mga bottle, ito naman yung water bath incubator. Okay? Sino makakapag-differentiate dito sa tatlong ito? Ano yung mga differences nila and function? Standard, shaking incubator, and water bath incubator. Any volunteer? Differences ng incubators? Standard incubator, shaking incubator, and water bath incubator.
Yeah. So, yung una, yung standard, which is yung nandito sa pinaka-leftmost, ito yung ginagamit kung yung bacteria natin is typical temperature lang naman yung kailangan natin for incubation. Usually, ito yung nagsusupply lang ng enough aeration and humidity and fresh air sa ating cultures. Okay? Kung hindi naman maselan yung ating bacteria, so, gagamit tayo ng standard incubator. Okay? So, yung nasa center, yung shaking, ginagamit naman to kapag ang bacteria natin is nagre-require siya ng continuous supply ng oxygen. Okay? So, syempre, nag-move siya, nag-shake siya, yung solution natin or yung media natin is tuloy-tuloy na napoprovide ng oxygen yung ating organism. Aside doon, yung shaking incubator rin siya yung isang way yon ng bacteria para ma-absorb yung mga suspended nutrients doon sa solution. Okay? Kung dito sa standard incubator is stationary lang, so kadalasan mga solid, so hindi naman mag-move yung mga nutrients no, nung media na yon. So sa shaking incubator, dito, nasi-shake yung mga nutrients, yung mga cells, so napoprovide ng air, so mas maganda yung growth ng inyong organism. However, ang disadvantage nito is yung shaking incubator is for liquid media lang. Or sa mga for liquid culturing lang. Okay? Yung gumagamit ng mga broth na media. So, dito naman yung pinaka-right nyo, ito naman yung yung water bath incubator. So, sa water bath incubator naman, so dito naman, mine-maintain niya yung temperature throughout dun sa inyong container. So, uniform yung distribution ng temperature. So, yun yung advantage ng water bath incubator. However, ang disadvantage niya, kung matapon yung isa sa mga bote doon, easily niyang mako-contaminate yung mga surrounding bottles niya. Yun yung disadvantage nito. Ang advantage niya, uniform yung temperature distribution, pero once na matapon or mabuksan yung bote na to, pwede niyang makontaminate yung mga surrounding culture medium nyo. Okay? So, sa standard, solid media, sa shaking incubator, liquid, sa liquid rin. Okay? Clear ba? So aside sa incubator, so tayo gagamit rin sa mga activity natin ng mga laboratory refrigerator. Okay? So kung mapapansin nyo, yung unang-una dito, ito yung laboratory na matatagpuan nyo sa mga 7-Eleven, sa mga stores. So dito, okay lang naman in short storage time, pwedeng gumamit ng ganitong rep. Okay? 1 to 2 weeks, so okay dito. However, kung i-store natin ng mas mahabang panahon yung ating mga bacteria or yung ating mga cells, so gagamit tayo ng laboratory grade refrigerator, which is yung nasa gitna. Okay? So dito yung temperature is maglalaro sa -25 to 2 degrees Celsius. Okay? So bakit ba natin nilalagay sa ref yung ating mga bacteria at first place? So kung may culture tayo, bakit natin ilalagay sa ref? Any idea? Yes? Miss Regina? As far as I know po, kasi may mga microbes po na need ng requirement in terms of temperature. Halimbawa po, kapag mas mataas po yung mas mataas po yung temperature na kailangan, mas mapapabilis po yung pag-grow, or if hindi po masusustain, hindi po siya mag-culture po yung bacteria. Okay, pwede. Yung mga psychrophiles na mga organism na nagre-require sila ng mga bababang temperature. Thank you. Miss Regina? Yes? Blessy?
ini-store po yung mga bacteria in cold temperatures para po mapahaba yung buhay nila. Kasi po kapag mas malamig, mas mabagal po yung metabolic activities in their in their cells. Okay. So, yun yung pangalawang function. So, kung bakit natin i-ref yung ating mga cultures para mag-slow down yung mga metabolic, enzymatic activity. So, pag nag-slow down yun, ibig sabihin, mas babagal yung pagdami and also pagkamatay nila. Okay? So, yun yung main function kung bakit natin nire-ref yung ating mga organism. For storage and also para mag-slow down yung mga metabolic and enzymatic activity. Para hindi yun mag-takes place doon sa ating organism. So, yung pangatlo, ito naman yung, kung mapapasin yung box, yung parang box na white, ito naman yung cryo refrigeration. Okay? So, dito negative 80 na yung temperature. So wala talagang mga enzymatic activity and metabolic activity mangyayari dito. Usually may specific container na pinaglalagyan ang bacteria before ilagay dyan sa ganyang type ng refrigerator. Okay? Sa negative 80. So meron pang mas magandang storage which is yung negative 200 na. Which is doon naman gumagamit na ng liquid nitrogen. Okay, so napapansin niyo yung sa mga food park, yung binubuhusan ng liquid nitrogen. So doon nakasubmerge yung mga bacteria and maintain yon ganong setup. Okay? So ang main function, kaya nire-ref natin, siyempre may growing condition requirement yung inyong microorganism, especially kung ang kailangan yung temperature is mababa. At yung isa is kailangan natin mag-slow down yung mga enzymatic and metabolic activity para mas mapahaba natin yung life ng ating mga microorganism. So dito may mga experiment tayo, especially hindi naman tuloy-tuloy na online and on-site tayo. So salitan yon. So may mga setup tayo na kailangan i-ref. Okay? So pili na kayo kung sino may pinakamalapit or sining willing na magpalagay ng microorganism sa kanilang ref. So, i-make sure naman natin na airtight yung mga container na gagamitin natin. At hindi naman makaka-apekto dun sa ref nyo sa bahay. Okay? So, may mga ilalagay tayong mga protectant para hindi naman ma-damage. Okay na tayo dito? So as na-mention ko kanina, so we have different types rin ng culture media. So meron tayong liquid, semi-solid, and solid. So yung different types na yon ay may mga different function. Okay? So dun sa liquid muna tayo. So usually yung liquid is ginagamit yon sa pagpapagrow ng bacteria in small volume. Okay? Usually, small volume lang yung ilalagay na bacteria pero yung pinagiging output niya is mas marami as compared doon sa solid and semi-solid. Okay? So kung ang target nyo is magpag-grow from small volume, gusto nyo ng sobrang daming bacterial cells, so ang ginagamit doon is yung broth cultures or broth medium. Okay? So, aside doon, gumagamit rin tayo ng solid. So, isang example na nga dito, mga example na nga dito is yung agar tubes or agar slat, agar deep tubes, and agar plate. Okay? So, usually, kung yung broth medium na ginamit natin, pag naglagay tayo ng 1.5 to 2% agar, magiging solid yon. So, ito yung kakalabsan nun. Yung agar slant, agar tubes, and agar plates. Okay? So, 1.5% to 1.8%. So,
broth medium, magiging agar siya. Okay? So yung agar slant, which is yung A, ginagamit yon pag na-maintain ng mga pure cultures ng bacteria. So mapapansin nyo, naka-slant rin siya. So naka-slant siya. Bakit kaya naka-slant? Yung agar slant. Aside doon sa mini-maintain niya yung pure cultures. Ano ba yung function ng pagiging slant niya? Yes? Jan Allen? Sir, I think po para mas madali po mag-inoculate kasi mas malawak po yung surface area niya kapag slanted. Okay. So, especially kapag slant siya, mas malaki yung nagiging surface area niya. And kailangan rin pure culture. Less contamination, pero malaki yung surface area niya. How about agar deep tubes? Ano yung function niya? Yes, Miss Christine? Ginagamit po siya para po i-test po yung ability ng bacteria po sa anaerobic situations po or environment. Okay. So, dito makikita natin kung ano yung aerobic conditions na requirement ng ating organism. So, syempre, yung sa pinakamataas, mas maraming supply ng oxygen, pero yung sa pinakababa, mas less na yung oxygen. Okay, so yun yung function ng agar deep tubes. Thank you, Miss Christine. How about agar plates? Yung round dyan na flat. Sa tingin nyo? Yes, Miss Christine? Ginagamit po siya para po mas better po ma-isolate yung different cultures po ng bacteria. Okay, so sa agar plates, syempre mas malaki yung surface area niya, mas madali niyong mapipick yung mga different bacteria na na-grow doon sa inyong plates. Okay? So dahil sobrang laki, isipin nyo, ito yon. So sobrang laki ng surface area nito, so mas malaki yung surface area para mag-grow yung bacteria and also mas marami kayong mapipick na organism or ma-isolate na organism. Aside doon, ma-observe rin. Mas maganda mag-observe ng bacteria, yung morphology, yung colony size, yung characteristic dito sa agar plates. As compared sa tubes. Siyempre, ang hirap, di ba, pag sa tubes. Paano nyo sisilipin yon? So, yung kadalasang observation is dito sa Petri plates, which is yung agar plates. Okay? So, isa sa natutunan ko kay Ma'am Lu is yung pagbabalot ng agar plates. I think kinuro rin sa inyo to, yung paano ba ibalot yung agar plates. Tama ba? Kikay way, pagbalot ng Petri plates? Naturo? Hindi. Meron bang nakakaalala kung paano binabalot before i-sterile yung agar plates? Yung Petri plates? Wala. Di ba tinuro ni Ma'am Lu sa inyo, sa micro? Yes? Tinuro ba, Miss Regina? Ang naalala ko lang pong ginawa po namin kapag nag-ano po ng Petri plate is may cling wrap po siyang piniprepare na parang quart tape na po yung position niya po para mas madali po yung pagbabalot po nung sa plate po. Yun po. Yung side ba yung kino-cover nyo? Yung parang sa side lang? Yes po. Yung nung first year po kasi kami, ganun po yung ginawa po namin dun sa last laboratory po namin sa kanya. Para film. Gumamit lang kayo yung parang sinisil yung side. Hindi, yun kasi ginagawa yun kung sterile na yung plates. Kasi matutunaw yun, yung parang tape. Hindi na pala tinuturo ni ma'am. Kasi pag gagamit kayo ng glass,
na Petri plates, so kailangan yung balutin yung inyong Petri plates. Especially kung i-store nyo rin, kailangan nakabalot yung inyong Petri plates. So tuturuan ko kayo siguro sa on-site activity natin kung paano balutin yung Petri plates, especially yung mga glass. Kahit sterile, pag mag-incubate na yung observation, kailangan balutin rin yung mga Petri plates na yun. Okay? So okay na tayo? So sa agar slant, for culturing ng pure cultures. Okay? So sa agar deep tubes, ginagawa to para i-observe yung gas exchange na requirement ng inyong organism. And sa agar plates, ito yung typical na ginagamit for isolation and observation ng mga microorganism. Okay? So meron na tayong liquid, meron tayong solid, meron next tayo is yung semi-solid. Okay? So dito naman, tinitingnan kadalasan if kung yung organism nyo is motile. So in between siya ng solid and liquids, kaya semi-solid. Gets? Okay? So, mapapansin nyo dito, kung motile yung organism, mag-spread out siya doon sa buong tubes. However, kung hindi siya non-motile siya, mare-retain lang siya doon sa center, which is doon kayo nag-inoculate ng inyong bacteria. Okay? So, ito na yung isang example. So, meron ditong unucleated tubes. So, negative test. So, in-stab ng inoculating needle. So, hindi siya nag-move. Pero dito sa positive test, nakita niyo yung organism, motile siya, nag-move yung pinakang organism. Okay? So, yun naman yung function ng semi-solid media, which is tinitingnan kung motile or non-motile yung organism. So, by the way, may mga experiment rin tayong test natin yung motility ng organism. So, makikita niyo itong ganitong setup if motile or non-motile yung organism. So, dito tayo guys. So, isa sa pinaka-basic equipment na ginagamit sa microbiology class is yung compound microscope. Okay? So, familiar ba sa mga functions ng different parts ng microscope? Familiar na ba? Or need ba natin isa-isahin pa? I think basic naman na yan. Sige, doon na lang tayo sa magnification. So, sa magnification, di ba gumagamit tayo ng microscope, and sa mga publications, sa mga journals, nakikita natin na may mga measurements silang nilalabas. So, saan ba nanggaling yung mga measurement nila? Okay? So, for example, yung scanning is 4 times. Yung ocular lens is 10 times. So, yung total magnification is 40x. Okay? So, kung makikita ko yung mga result nyo doon sa mga lab report nyo, so, ang requirement ko is dapat nakalagay kung anong total magnification yung meron na ginamit doon sa inyong observation sa microscope. Okay? So, yung low power, for example, is 10x. Then yung ocular lens na ginagamit is 10x rin. So, ang total magnification nyo is 100x. Okay? So, standard naman guys yung objective lenses. Okay? Yung 4x, 10x, 40x, and 100x. Okay? So, ocular lens, pwede itong magbago. Depende doon sa microscope na gagamitin nyo. So, make sure nyo na check nyo kung ano yung ocular lens. Kung 10x ba or 30x. Okay? So, for example, question, what is the total magnification when using high-power objective and at 30x ocular lens in a microscope? Anong sagot? Miss Christine? 1,200x po.
Okay. So 1,200x yung total magnification niya. Okay? Okay ba tayo doon? Sure? So yung scanning, low power, high power, all immersion, objective lens, standard yung ano niya. Pero yung ocular lens, kadalasan yung iba nagbabago. Depende doon sa tawag dito, sa brand nung inyong ocular lens. Okay? So yung total magnification, so ito yung required ko na nakalagay, ito dapat ang nakalagay doon sa description. Siyempre, kunwari, nag-gram staining kayo, pinicturean nyo. So, siyempre, maglalagay kayo doon sa lab report nyo kung anong total magnification nun. So, dapat ang makita ko is total magnification. Hindi lang equalize samples. Ganon. Okay? So, dapat nakadescribe rin kung anong magnification yung ginamit niya. So, dito gumagamit rin tayo guys ng oil immersion. Nakagamit ba kayo last time ng oil immersion? Usually, yung oil immersion, ginagamit siya para ma-avoid yung refraction ng light. Okay? So, hindi siya Canada balsam, hindi siya pang-mount ng mga microorganism. Ginagamit siya on the top. Di ba? You have your slides with bacteria. So, kunwari, nandito na sa ibabaw na yung bacteria nyo, yung stained yung bacteria. Sunod yung ilalagay doon is yung cover slip. After ng cover slip, doon pa lang kayo maglalagay ng oil immersion. Okay? Hindi. Bacteria, oil immersion, cover slip. Slides, bacteria, cover slip, oil immersion. Okay? So baka may makita ako sa experiment niyan sa gagawin natin. Na sandwich nung slide and cover slip yung oil immersion. Hindi ganun, guys. Okay? So ang function ng oil immersion is ma-decrease yung light refraction. Okay? So kung iba, nakaka-alis yung lights, pag gumamit kayo ng oil immersion, nare-reduce nyo yung light refraction. Okay? So yung light ray is directly pupunta doon sa inyong samples. Yun yung function ng ating oil immersion. So dito rin yung makikita nyo, yung ito naman yung rule of thumb na yung magnification lenses increases distance between the objective lens and slides. Okay? Ito naman yun. So paglapit doon sa slides nyo, paglaki ng magnification lenses nyo. So next topic natin naman is subculturing. So subculturing, ginagawa to kung gusto natin mag-isolate ng pure cultures or gusto natin mag-store ng mga bacteria natin. Okay? So kung mayroon na tayong pure cultures, gusto natin siyang i-store or gusto nating paramihin pa uli, so kinakandak natin yung subculturing. Okay? So sa subculturing, first, syempre, label nyo yung mga materials nyo. Okay? Nababasa ba yung nakalagay? So kaya nyo bang ganon yung handle na ng tubes o hindi pa? Yung dalawang test tubes sa kamay. So kung hindi naman kaya guys, pwede naman tayong gumamit ng beaker. Yung isang tubes hawak natin, yung isang tubes is na doon sa beaker or nasa test tube rack. Okay? So ito yung step by step sa pagkagawa ng subculturing. Okay? So hit yung inoculating loop or inoculating needle. Open yung mga mouth ng inyong tubes. Hit flame. Then transfer. So after ma-transfer,
Heat flame ulit yung mount ng dalawang tubes, then close. And yung inoculating loop, heat natin. Okay? Kuha ba? O medyo malito? Okay? For example, ano lang ito ha? Example lang siya. So for example, ito yung tubes nyo. Siyempre, ililabel nyo muna. And ganito yung handle. Okay? So kung ito yung loop nyo, kita ba yung loop? So kung may alcohol lang kayo, so heat nyo muna to, then cool down nyo, then heat nyo yung mouth, kunin, kuha. So nandito na sa inoculative yung bacteria, close, heat, lagay. So after, heat ulit, close, then heat nyo yung pinaka-loop nyo. Okay? Nakuha ba? So ulitin natin. So, kung ito yung stock cultures na kukuha na natin ng bacteria, so heat nyo muna to, then heat nyo rin to. So, paano nyo masasabing sterile na yung tip ng inoculating loop? Kung yung loop nyo is naging red hot na siya. Kulay orange or kulay red. Okay? So, dapat red hot na siya. So, daan-daan nyo lang pa ganon. So, this one guys is hindi to hindi sterile to. Ito yung single use. Yung inoculating loop na kailangan red hot is yung metal. So, daan pa ganon. Pinky. Heat. Lagay. Close. So, kung ito yung bagong culture media na pag-grow down nyo, heat nyo ulit. Pinky. Lagay. Heat. Close. Then, heat nyo to hanggang mag-red hot. Then, pwede nyo na ulit gamitin for the next batch. Okay? Clear ba? So, don't worry, mag-hands-on naman kayo sa mapapractice nyo rin yan. So, aside doon sa subculturing, so, gagawa rin tayo ng different straight plate method. Okay?
So dito, gagamit tayo ng mga Petri plates. So ito yung glass. Ganito naman yung disposable. Okay? So, ire-required ko sa inyo na bumili kayo ng ganito. Kasi yung ating CS Lab is hindi sila pumapayag na i-stay yung mga Petri dish ng mahaba. O kung ihiramin natin ng mas mahabang araw. Okay? Especially yung observation natin is linggo. Hindi lang isang araw, dalawang araw. So, abutin ng linggo. So, baka ma-charge pa kayo ng broken kung hindi nyo mabalik kaagad dun sa kinagabihan ng experiment natin. Okay? So, dahil marami naman kayo, kaya ginawa ko rin marami kayo para ma-share-share nyo yung amount nung ganitong isang pack ng Petri plates. Okay? So, yung isang pack naman is good for the whole SEM na. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga 20 pieces to. So, good for the whole SEM na. So, kung bibili kayo, available naman sa Shopee or Lazada yung Petri plates. Basta yung size is 90 by 150 ata. Basta yung ano is hindi bababa ng 90. Okay? So, sa straightening method, so we have different types. So, una na nga yung T-straight. So, sa T-straight, kita ba? Kita yung round, guys. So, sa T-straight, so, imaginary line, i-divide lang natin into 3 portion yung plates natin. Okay? So, parang mag-titi talaga siya. Hatiin sa gitna yung plates. Pero imaginary lang to ha. So, baka pag naggawa na kayo, maggawa rin kayo ng line dun sa plates nyo. Pwede naman, kung talagang nalilito kayo, pero siguro, i-practice nyo na wala ng line. Okay? So, sa T-straight plate method, so, ang mangyayari dito is i-divide nyo sa dalawa. Then, yung other half is i-divide nyo pa ulit. Okay? So, para mag-form siya ng T. So, gagawin natin to kung gusto natin mag-isolate or magpa-grow ng bacteria. So, for example, ito yung ating inoculating loop. So, kuha ng bacteria. So, heat muna. Kuha ng bacteria. Then, idadaan natin dito sa unang quadrant. Okay? So, dito, dapat yung distance ng ating streaking is dikit-dikit pa. Or almost magkakatabi. Okay? Gets? Kung ito yung first quadrant, di pala quadrant, tatlo lang to. Okay? So kung ito yung una, so syempre, after nun is, i-hit uli natin tong ating inoculating loop. So ulitin ko. So di ba naglagay tayo, so yung distance ng streaking natin is almost magkakadikit. So after natin mapuno yung half ng ating plates, hit ulit natin yung ating inoculating loop. Then, kuha tayo. So, straight tayo ng isang line from quadrant 1 papunta doon sa pangalawa na portion ng ating plates. Hit 1, 2, 3, 4, 5. So, dito, medyo may space na yung ating streaking. Okay? So, kung
dito sa papuntang sa pangatlo, dito hindi na natin kailangan i-hit yung ating inoculating loop. So, katulad nun, so kuha lang tayo ng isang line from 2 papunta doon sa 3. Then dito malalaki na yung space na yung streaking natin. Okay? Nagets ba? Okay, ulitin natin. Okay? So, kuha ng samples, yung pure cultures natin, or kung ano man yung i-streak natin. So, yung streaking pattern is closely packed yung ating streaking. Okay? So, after dun sa una nating portion ng ating plates, hit uli natin tong ating inoculating loop. Then, magko-collect lang tayo dun sa first ng isang line lang, guys. Okay? Yung streaking natin dito naman may counting space na sa isa't isa. Okay? So, kung dito from 1 to 2 may heating, yung 2 to 3 hindi na required na i-heat yung ating inoculating loop. So, direct na. Okay? Sa T-strake, ito yon. Pero kung gusto naman natin ng mas maraming portion yung ating plates, so katulad nito, for quadrant strake, parang ganun rin, nadagdagan lang ng isa. Okay? Pero dito, di ba, 1, 2, in between nun, mag-hit, 2, 3, mag-hit, yung 3 to 4, doon na yung hindi na kailangan i-hit yung inoculating loop. Okay? So, yun naman yung sa quadrant na straight plate methods. Gets? Dun sa from 3 to 4, hindi na kailangan i-hit yung inoculating loop sa quadrant. Pero dito sa T-straight, yung 2 to 3, yun yung hindi kailangan na rin i-hit yung inoculating loop. Nagets ba? Clear ba tong straking? Yung T-strake and yung 4-quadrant strake? Nagets po, sir. Okay. So pag nag-thesis kayo, ganito yung mag-isolate kayo ng bacteria from different samples. Ganito yung method na gagawin nyo. Kahit pag gaano ka-complex yung experiment nyo, kung mag-isolate kayo ng bacteria, ganito yung methods ang ikakandak nyo. So tatandaan nyo, so kung T-straight method, closely pack yung straking nyo. Doon sa pangalawa, medyo nagkakaroon na ng space. Doon sa pangatlo, may space na talaga. Okay? From 1 to 2, hinihit yung inoculating loop. 2 to 3, hindi na hinihit yung inoculating loop. Okay? So meron naman rin na kinakandak na straking method. Ito naman yung continuous straight plate methods. Okay? So ito naman yung kailangan naman is yung buong plates is malagyan ng bacteria. Usually ginagawa to dun sa mga antimicrobial assay. So kung may mga compounds kayo na gusto nyong tingnan kung may antimicrobial properties yun, ito yung straking method na ginagawa, yung continuous straight plate method. Okay? So ito naman, dapat buong plates malagyan. Lahat ng space dun sa plates nyo or dun sa media nyo, kailangan madaanan ng inoculating loop nyo.
Okay? So ito yung mga enzymatic activity assay. So microbial genetics, so ginagawa namin to kung tinetest namin kung ano yung mga ano yung mga function ng mga different antibiotics doon sa mga microorganism na tinetest namin. Okay, continue. So makikita nyo yung, wait. Baka later may slides akong may nagpapakita ng ganong methods. Okay? So aside doon, meron rin tayong spread plate methods. Okay? So sa spread plate naman, kung ayaw nating i-straight, gusto lang natin, especially kung kunwari water samples, ang gagawin natin is i-dilute lang natin yung samples natin. Kunwari, lagoon water. So, syempre, sobrang daming microorganism nun. So, ang unang gagawin natin is mag-serial dilution tayo. Then, kung may serial dilution na tayo, using micropipettes, yung ganito nga, kukuha lang tayo ng 1 ml ng liquid, ilalagay natin doon sa ating Petri plates na may solid media or agar plates. Okay? So, gagamit tayo doon ng LRAD. So, kung makikita nyo dito sa presentation, yung parang triangle na glass. Siya yung mag-distribute ng ating liquid samples doon sa pinakaibabaw ng plates. Okay? So, after incubation, so mag-grow na yung bacteria. So, syempre, different bacteria yung mag-grow doon. Iba-iba. Okay? So, doon natin ipapasok na yung mga straking, yung kanina, yung ginawa natin. Yung T-strake, quadrant strake, para mas lalo nating ma-isolate yung mga microorganism. Okay? So, mas mauuna to, yung spread plate method, bago doon sa T-strake or quadrant T-strake. Kasi yon mas lalo niyang ma-isolate yung organism. So, dito, sa spread plate method, magpapagrow lang siya ng bacteria. So, different bacteria yung naandito, guys. Especially, kunwari, lagoon water. So, sure naman tayo na hindi lang naman single microorganism yung naandun. Millions of microorganism yung makukuha natin doon. So, ito yung first stage, yung spread plate methods after serial dilution. So, after spread plate method, diretso tayo doon sa mga T-strake, yung quadrant strake methods. Okay? So, meron rin na pour plate method. Usually, ito naman is tinitingnan naman natin is kung ano yung oxygen requirement ng organism natin. Okay? So, dito parang may solid media, bubuhusan ng ating bacteria solution or yung sinerial dilution natin, then magpupur ulit tayo ng solid na media. Okay? So makikita nyo dito yung mga different colonies ng bacteria, meron sa top at meron rin sa bottom ng plates. So dito makikita yung mga oxygen requirement naman. So syempre yung nasa taas, siya yung nagre-require ng mataas na oxygen. Yung nasa baba na nag-grow ng mga bacteria, ito yung mga less yung required oxygen to grow. Okay? Okay tayo? So dito sa experiment nating ika-conduct is gagamit tayo dito ng yung naka-T-strake na bacteria. Ibig sabihin, naka-T-strake yon, pure isolate na yung ibibigay sa inyo. Huwag nyo lang i-contaminate. Kasi pag na-contaminate nyo, kunwari, yung isang group gagamit na-contaminate nyo. Kasi yung inoculating loop nyo, hindi nyo renedhat or hindi nyo, ginamit nyo sa E. coli, for example. Bago yung next yung paggagamitan is S. aureus. So, makakontaminate yung mga plates na yan. Okay? So, make sure nyo laging naka-red hat after yung gamitin yung mga inoculating loop nyo. Okay? So,
Meron ba? I think may mga questions about dito sa ating mga materials na gagamitin sa lab. Okay? So first is yung 18 to 24 agar cultures bacteria, which is yung E. coli and yung Staphylococcus. So ako na yung magpo-provide sa inyo nito, guys. So each group makaka-receive ng agar plates ng E. coli and Staphylococcus. Okay? So aside doon, yung methylene blue, crystal violet, grams iodine, safranin, ako na yung magpo-provide nun, yung gram staining kit. However, sa glass slide and cover slip, guys, kayo yung magpo-provide nito. So, mura lang naman ang glass slides and cover slip. So, baka magdala rin ako ng cover slip na magagamit nyo. Pero sa glass slide, guys, kayo na yung magpo-provide. Okay? Sa inoculating loop, siguro magdadala ako ng spare. Pero make sure nyo sa every group is magdala rin at least sana tig isa or tig dalawa per group ng inoculating loop. Okay? So next natin is yung distilled water. Sa distilled water, guys, required kayo na magdala ng Wilkins na 4 liters ng water. Buong sem nyo nang gagamitin yan, guys. So, kasama sa inyong lab kit, yung glass slides, inoculating loop, distilled water. Okay? Sa wash bottle, nag-request na ako ng wash bottle sa CS Lab. Check natin kung available, pero kung hindi available, pwede namang maglagay tayo doon sa maliit na mga bottled water para siya mag-act as wash bottle. Okay? So yung wash bottle, dalawa to. Yung isa is for distilled water, yung isa naman is for yung ethanol. Okay? So yung ethanol, pwede kayo magdala ng ethyl alcohol. Yung commercially available na ethanol or ethyl alcohol, yung ginagamit nyo for pang-disinfect nyo rin naman sa experiment nyo. Pero nag-request na rin ako sa CS Lab nito. Slide holders and clothespins. Siyempre, i-heat nyo yung inyong slides. May steps doon sa activity natin na kailangan yung i-heat yung inyong slides. So, siyempre, hindi nyo naman kayang hawakan yung slides kasi mainit. So, magdala kayo nung ipet ng damit. For sure, meron naman kayong mga ipet ng damit sa bahay niya. Wooden man yan or plastic. Sing sa pangsampay. Okay? Pencil and permanent marker. So, kayo yan. Disposable medicine dropper. Yung ganito nga, baka ako na mag-provide para sa class. Okay? Alcohol lamp. Every time na magkakandak tayo, guys, ng experiment, is kailangan sterile yung environment natin. Okay? So, paano natin make sure yung sterile yung environment natin? Aside, nagsasanitize tayo, nagdisinfect tayo using alcohol and Sunrox. So, kailangan kasi dapat merong oven flame na malapit doon sa ating pinagkakandakan na experiment. Okay? Hassle, kung every time na mag-experiment tayo, magre-request tayo sa CS Lab. So, siguro kung makakapag-customize kayo para hindi na kayo bumili ng alcohol lamp, kahit bote, lagyan nyo lang ng string or yung parang sa sapatos, butasan nyo yun, lagyan nyo ng denatured alcohol lamp na yun, guys. Hindi naman kailangan bumili kung creative naman kayo. Okay? Lampara, in short. Okay? Hindi kandila, guys. Baka may magdala ng kandila o kaya sosyal, nagdala ng scented candles. Okay? Pag scented candles, baka maging kalmado lahat tayo doon, guys. Okay?
Sino ba mga taga Cavite dito? Baka magdala pa ng foil. Wala ba? Bakit anong iniisip nyo? So, yung foil, ginagamit yon sa laboratory. Kunwari, kung may kailangan tayong i-close, yun yung foil yung function nun. Okay? So, aside doon, compound microscope, so meron naman na sa CS Lab, immersion oil, so, ano ba? So, ito yung sinasabi ko, guys. Yung immersion oil. Anong function ng immersion oil? To decrease light refraction po, sir. Okay. So, decrease lang para ma-decrease yung light refractions. So, dito makikita nyo, may parang needle sa dulo. So, drop lang nun yung kailangan nyo, guys. Okay? Sa ibabaw ng cover slip, hindi in between ng glass slides and cover slip. Sa ibabaw ng cover slip. Okay? So, ida-drop nyo lang yun or itatouch nyo lang yung tip ng oil immersion doon. Second na kailangan natin is lens, paper, and Kim wipes. So, meron naman sa lab nun ng Kim wipes, yung ganito. Hindi to yung pwedeng pamuna sa mukha, guys. Specific lang siya sa mga microscope at sa mga glass. Baka magulat kayo kung minis yung mukha niyo pag ginamit niyo to. Matanggal yung mga pimples niyo kasi medyo rough yung kanyang surface. Okay? Xylene, so meron naman doon. 70% ethanol. So nag-request na ako sa CS Lab. Drawing materials. So wala naman siguro magdadala dito ng sketchpad or ano. So pwede naman na yung pwede yung picturean. So dito i-allow ko kayo guys gumamit ng cellphone camera para magkuha ng pictures. Okay? Paper towels, importante rin yun. So kailangan nyo kasing i-dry yung mga glass slides nyo. So yung paper towels, yung kitchen towels or paper towels, wag lang yung bilog guys Medyo ma-fiber yon Baka iba rin yung maisip Baka kung saan galing yung round, yung ganito. Pang banyo lang to guys hindi to pang laboratory. Okay? Okay na tayo sa mga materials. So at least sana per group meron ng mga naka-highlight na yellow. Okay? So yung iba ako na yung mag-provide para sa inyo. So dun sa experiment natin, which is yung first activity natin, so meron tayong, I think, 6 objectives. At 3 objectives pala. So first is yung maintindihan natin yung principle. Bakit natin ini-stain yung mga bacteria. Okay? Second objectives is perform different bacterial staining protocols. So, single hindi na protocols kasi isa lang naman pala yung gagawin natin which is yung gram staining. Meron rin kasi yung mga differential staining, methylene blue staining. So, dito gagawa lang tayo ng yung gram staining. Pangatlo is ma-observe natin yung morphology and structure ng ating bacteria. Okay? So, before tayo magpunta dun sa pinakang physiology, so, check muna natin yung morphology at yung structure ng ating organism. Okay. Basic muna tayo, guys. Okay? So, ito yung tatlong objectives ng ating experiment. Okay? So, aside doon, so syempre, kailangan rin natin ma-make sure na yung ating surrounding is free from bacterial contamination. Okay? So, sarili natin, so syempre, number 1 priority natin na dapat free from bacteria contamination tayo para hindi tayo magkasakit. Okay?
So, second is kailangan natin i-disinfect yung mga materials na ginamit natin. So, dito, isa sa mga requirements sa laboratory kit nyo is kailangan meron kayong Sunrox. Okay? So, mura lang naman ang Sunrox. Kahit yung isang bote lang ng Sunrox. So, pag kulang na, so bili na lang uli kayo ng another bottle. Okay? Kung meron rin yung 70% ethanol or yung ethyl alcohol. Okay? So, disinfect nyo yung mga glass slides nyo, yung mga cover slip nyo after nyo gamitin. Okay? So, wash nyo rin after nyo ano. So, nasa sa inyo kung gusto nyo i-reuse yung glass slides and cover slip. Pero kung marami naman kayong stock ng glass slide and cover slip, so pwede nyo na rin yung itapon. Pero make sure, after nyo ma-decontaminate at ma-wash, ibalot nyo sa papel, guys. Para hindi naman makasugat pag tinapon nyo dun sa yellow waste bin. Okay? So yung mga droppers and mga bacteria cultures nyo, decontaminate nyo rin using yung Sunrox and ethanol. Okay? So syempre gumamit tayo ng microscope, so kailangan rin natin linisin yun. Especially may mga maiiwan doon sa mga lenses ng oil immersion. So kailangan linisan rin natin yun ng Kim wipes. O yung ganito nga. Yung tissue. Okay, so I will provide naman yung Kim wipes para sa class. Para yun yung gamitin natin para malinis yung mga lenses ng microscope. Okay? So, mapapansin nyo doon sa binigay kong lab activities, meron dong 6 guide questions. Okay? So, I hope at the end ng laboratory activities or while conducting yung ating activities, maintindihan nyo tong mga questions na to. Okay? First is what will happen if bacterial smears are heated fixed without air drying. Okay? So, anong mangyayari kung hindi natin na air dry properly yung ating bacteria smears? So, dapat dito sa stage na to is tama yung ating magawa doon sa first stage ng ating experiment. Okay? So, dito naman sa guide questions is what happened if not? Okay? So, kung successful yung ginawa nyo, pero kailangan nyo rin ma-explain kung paano, bakit, kung hindi naman. Okay? So, yung pangalawa, explain the difference in the gram reaction exhibited by gram-positive and gram-negative cells. Okay, so katulad nung sa first session natin, ano yung reactions ng mga stains doon sa different types ng organism or doon sa two types ng organism, which is yung gram-positive and gram-negative. Okay? Sa pangatlo, syempre, dapat maging aware kayo about doon sa gram variable reactions. Ano ba yung gram variable reactions na yan? Okay? Pang-apat, bakit ba kailangan recommended na 18 to 24 hours bacterial cultures yung kailangan natin? I hope may background na rin kayo kung bakit ba kailangan 18 to 24 hours old cultures yung gagamitin sa experiment natin. Bakit hindi advisable na lampas or kulang sa 18 to 24 hours yung cultures natin? Anong meron doon sa cultures na mga yon? Okay? So, I think pang-5 to. Explain the principle. Ano ba yung nangyayari every steps ng gram staining technique? Ano nangyayari pag nag-add ng grams iodine? Anong nangyayari pag nag-add ng alcohol? Anong nangyayari after mag-add ng counter stain, safranin? So, each steps, ano yung nangyayari? Okay? So, yung ipan-5, so ano na ito, yung naging questions ko last time. And yung pang-6, ano yung, in what ways does the gram staining technique aid in identification of bacteria? Okay?
Okay na ba tayo? So next pa naman to. So after ng on-site natin ng Monday and Thursday, so Monday a week after. So dito naman tayo sa mga computation ng media preparations. Okay? So yung autoclaving in preparation to doon sa ikakandak na nating experiment na pangalawa. Okay? So may tanong? Yes, Miss Regine? Sir, Regine pala, sorry. okay lang po, sir. Clarify ko lang po if both meetings po next week ay face-to-face or Monday lang po. Naset ko na yung meetings natin. So, Monday and Thursday parehas face-to-face yan, guys. Okay? So, baka hindi exact 4:30 tayo mag-start, pero mga 5 possible yun yung ano ko. Kasi magta-travel pa ako from Ateneo papuntang PUP. Okay? So, I hope na by 5, kompleto na yung materials nyo, naka-ready na kayo para mag-start na tayo. Okay? Yes, Miss Trixie. Good afternoon po. May in-announce po kasi yung Malacanang na parang sususpend daw po after 3 p.m. sa Monday. So, kasama po ba tayo doon? Ala. Possible. Kung wala, bakit daw? Ano daw ang ano ng Malacanang? Ano po yung sa kainang pamilya mahalaga daw po? Ano ba 'yon? Confirm nyo sa ano ba yan? First on-site natin, ano kaagad? So, confirm nyo